Hello po mga kababayan, nandito po tayo sa isang barangay. Barangay 60 actually ito ng Tacloban City. With our barangay secretary, treasurer. Opo. Ano po pangalan ninyo, ma'am? Ako po ay si Josie Cacharo Opo. ng Barangay Treasurer ng Barangay 60, Tacloban City. Opo. Paano ninyo po ako nakilala pala? Subscriber ka ako. Subscriber. Ako sa iyo. Ma'am, kasama namin dito yung mga vloggers ng Maynila. Si Admin Rich. at saka si Mami Ping. Ayan po. Isusubscribe ko kayo. Apo. Hanapin ko rin kayo. Oh. Nandito po kami para makakuha ng kwento tungkol sa Yolanda at saka yung inyo pong mga officials dito. Especially, siyempre, we have Speaker Martin Romualdez, congressman ninyo rito. Opo. Marami First kasing District of chismis Leyte. na lumalabas. Siguro si Mami Ping muna Ang ano po? ang magkwento ng chismis. Hindi, ano na lang. Kasi po, sa social media, nasa social media po kami, no? Ang usap-usapan po kay Speaker Martin, nung daw pong Yolanda, wala siya dito. At, at hindi po siya tumulong. Oh, nandito ba sila? Sila, mga taga-Tacloban ba yung nagsasalita? Mga ano po, mga burao. Hindi, kung Tacloban yung mga taga-Tacloban ang nagsasalita. Yung panahon na yun, wala kaming pinipiling politiko. Sa panahon na yun, kailangan namin ng tulong. Oo. Pero si Sir Martin Romualdez, Sir FM, andito na Sir Ang FM. tawag ninyo sa kanya, Sir FM. FM talaga. Sir FM. Oo. Tatlo na yung nakausap natin gano'n. Sir FM, nandito. Takbuhan kami kung saan. Nakita niyo po siya ng personal. Nakuta namin ako nakakita ako kahit may sugat ako sa paa ng panahon na yon. Naglalakad ako kung nasaan sabi Kasama yung bahay ninyo talaga na na-destroy. Opo, kasi dito ang first floor, abot kami. Mm-mm. Bungalow type lang yung bahay ko namin. Kaya lumipat kami diyan na kami dumaan sa pader, may dos andanas. Doon kami nag-transfer kami diyan, pathway lang kasi kaya pwede. Yung parang bayanihan. Oo, yung maraming taong nag-transfer sa amin dahil concrete ang bahay namin. Pero pag tumataas ang tubig, labas kami at nag-transfer kami, hindi na kami pwede dumaan sa gate kasi ang malakas ang current, parang current ng water current, baka maanod kami. Doon kami sa pader, yung bigayan ganon. Doon kami nag-transfer sa second floor. Alanganin na second floor, hanggang tuhod pa ang tubig. Oo. Oo. Kaya ang ginagawa na hindi debra na kinukuha namin kasi ang plano namin ang mga bata isasakay sa planggana o kaya sa styrofoam na pang-isda para maanod. Yung sinong magpapaanod. Ganon ang nasa utak namin. Tanong ko lang po, di ba marami pong namatay sa lugar ninyo? Opo. Dito sa barangay namin, tatlo. Tatlo lang? Tatlo. Mas dito na. Sa pamilya niyo po, sa inyo po? Ay, awa ng Diyos wala. Oo. Awa ng Diyos wala. Yung isa kasi nag-CR, nasa CR daw yung babae na yon ng panahon na yon. Doon Pero, cover pa ng Barangay 60 nasa Aslom Road. Pagpasok daw ng asawa niya sa CR, natrap na. Kasi tumaas naman na ang tubig. Hindi na nakalabas. So, nakuha po sa CR pa din? Sa CR pa rin. Ilang oras po kayo na parang lumalaban Sa mga panahon na yun, para kayo ay maligtas? Mga ilang oras din kayo na gano'n? mga dalawang oras siguro. Dalawang oras. So malakas po talaga yung tubig, tsaka yung... Ang tubig, ang narinig ko, siguro, epekto yun, sound yun ng wave na, kasi may mga
Dito kasi, ang ano namin, mayroong simbahan ng Adventist. Baka doon na-break ang wave ng dagat, kaya hindi kami dito napuruhan. Palagay ko lang, palagay lang namin. Ang tubig, ang impact, nasira ang gym, na gumanyan, bumagsak ang bubong, tapos yung mga yun, bumagsak. Talagang sira. Kasi ang tubig, yung hindi dahan-dahan ang pagtaas. So, naalala niyo po pa kung pagkatapos po ng Yolanda, paglabas niyo ng kung saan kayo nakatago, ano po yung nakita niyo? Wala kaming dadaanan. Wala kaming dadaanan, mga debris kasi. Kaya lang, Totally, yung mga kabahayan dito talagang nasira. Dumapa siya. ang yung karamihan, siguro mga 70% ng bahay talaga. Sira. Sira, oo. Ang bahay Durog. ko, yung bubong. Oo. Bubong, bintana at saka pintuan. Oo. Basag, wala. Pero ngayon parang wala nang traces ng after 10 years. Wala na. Oo. Oh. Mabilis yung recovery sa tulong ng mga officials ninyo. No? Opo. So, Opo. so hindi nagpabaya yung mga officials ninyo rito sa totoo lang. Hindi po. Samantalang sa katotohanan, hindi naman yung administrasyon si Sir. So, fake news po yung sinasabi na wala daw na itulong si Speaker Martin Romualdez. Ay, maling-mali. Sinungaling yan. Paninindigan ko na sinungaling yan. Puro Pinopolitika. pinupolitika. Sino nga po, explain niyo po sa amin kung bakit masasabi niyo na talagang sinungaling sila. Kasi, nung panahon na yun, oo nga, hindi nga, wala nga siya dito nakatira, pero may mga bahay din naman siya dito. Tapos, ito ang district niya. Ah. After 3 days ko, nabalitaan na nandito na si Sir FM. Ano yun, 8, 9, 10, mga 10. Nandito na. Kaya kami nabuhayan. Siyempre, nabuhayan ng loob. May tulong. Sabi may tulong. Tinatanong namin, wala naman kasi communication doon. Bagsak lahat yung komunikasyon. Kaya by word of mouth lang. Pasapasa ng balita. Pasapasa, wala kasing kaya pag sabi, nasa Astro Room, lakad kami. Pero nung panahon na yun, nandun ako sa RPR Plaza. Lipat kami. Ang kapatid ko, hindi lumipat. Ay, ibang araw yun. Hindi yun ng 3 days. Hindi yun after 3 days. Doon, kasi darating daw ang presidente. Pero, Si Pinoy pa nun. darating daw. Dumating. Tapos, nagsalita. Hindi, wala na ako doon. Nagsalita ang kapatid ko na sabi niya na, ay, mga buhay pa pala kayo. Ganun po. Ay, sino? Sino nagsabi ng mga boy? Presidente! Pinoy, sabi. Ay, grabe. Kapatid ko, kaya lang nawala na siya na Ay, mga buhay. yun. Hindi yung yung kapatid ko. Grabe pa. Dialysis patient yun. Yung naalala ko noon, yung talagang nabantog na pananalita, yung si Marojas na remember you are Anya Romualdez Yun, naka-record yun. Before yun, and the Yolanda. President is an Aquino. Kaya umiiyak kami yun nang marinig namin sa cemetery. Kasi yung mayor natin dito hanggang ngayon si Alfred Alfred Romualdez. Ayun po, yung picture niya. Yung si Romualdez doon. So, bukod pa pala dun sa nangyari ng remember that you are Romualdez and the President is Aquino, meron bang isang salita na hindi na lumabas sa publiko? Hindi yan lumabas kasi siguro mga media rin naman ang dala eh. Oo. Na Doon sa sinabi na buhay pa pala kayo? May ganun pala Mayroon yan. na si Ninoy mismo noon nagsabi, Si ay, Ninoy buhay mismo. pa pala kayo. Buhay pa pala kayo. Ay, Noy pala, Noy. Oo, yun. Pinoy. Kumbaga, hindi kailangan ng tulong. Kasi daw, siyempre, ang nagpapanik sa pagkain, di ba? Sa O, siyempre, oo.
Siyempre, Nasira lahat eh. ang pila hindi natatama, kaya siya nagalit daw. Pero dapat hindi gano'n. Oo, normal naman yon, siyempre, mag-uunahan yung mga tao. Buhay pa pala kayo, sobra naman yung si Pino. Parang yung pila po ng, kasi sa relief pala yun eh. Para sa So parang yung sa relief, hindi na po nauubos yung pila. Kaya Oo. sinabi na gano'n. Hindi yung mauubos sa taga-Samar pumupunta rito, hindi lang naman taga-Tacloban ang nandito kasi whole Yung region, buong region. naman kaya pumunta Nasira. naman dito, oo, sa Samar. Oo. Tsaka, ano rin pagka na kailangan talaga, kahit saan pupuntahan mo talaga para may mapakain sa pamilya Basta't may mo. mabalitaang may relief, siyempre. Yun. Tatakbo yung tao. Kasi ganun yung nakausap ko, Sir Dante, dun sa yung kay speaker. Oo. Yun yung sabi niya na lahat ng pwedeng pipilahan namin yan eh. Oo, Oo. Survival eh. Doktor, Oo. pumila ako sa yung libreng yung anti-tetanus. Kasi Sabi nga eh. pila kami. Lalo sugatan po kayo, ano? Oo, malaki ang sugat yung anak ko sa may hita. So fake news pala talaga yung kumakalat ngayon sa Ay, SOCMED na naku. si Speaker Martin Romualdez ay wala pong naitulong dito sa Yolanda. Sinisiraan siya. Kung sino Madaling man sabi. yan, nagsalita kung taga-Tacloban ka, magpakita ka ng perba. Kasi mga pareho tayong taga-Tacloban, alam natin nangyari. Alam natin kung sino nandito. Yan nga po yung dahilan ba't pumunta kami dito mismo kasi kayo ang pwedeng magsalita ng yung merong authority kasi taga-Tacloban kayo eh. Yung mga taga-ibang lugar, wala silang authority dahil hindi naman nila alam. Oo, ang hindi nangyari nila dito. alam. Oo. Kaya nag-interview po kami. So, tanong ko lang po, aware po ba kayo, kasi sa social media po kami, Oo. aware po ba kayo na may lumalabas na chismis na si Speaker Martin daw po ay may planong tumakbo? Ito chismis lang po Meron daw pong planong tumakbo as President ng Pilipinas. Kaya siya napag-iinitan eh. Kasi nga, iniisip nila na kakalabanin yung malakas na kandidato sa pagkapangulo. Sa 2028 although ang pangit no, kasi 2028 Ang tagal pa. no? Pero aware po ba kayo, naramdaman niyo po ba na si Speaker ay may planong tumakbong presidente? So far, wala pa. Taga-Tacloban ako pero hindi ko pa nararamdaman na. Yun nga din po sinasabi. Pero sulsulan kita. Sige nga. Pwede bang manawagan kayo? Na kasi pinagdududa naman siya na tatakbong presidente. Sabihin ninyo, Mr. Speaker, tumakbo na lang talaga kayo. Kasi po kami, loyalist po kami ng Marcos. So, syempre, kung hindi magagawa ng chance na mag-extend si PBBM, kami talaga, kung pwede lang na si PBBM mag-extend kasi para matapos niya yung trabaho niya. Pero kung mapapalitan siya at hindi mabago yung konstitusyon, gusto namin napapalit sa kanya as a loyalist, yung like si Romualdez, First Lady Imelda yan. Oh, Kung totoo. Welcome. Kaya nga po, Siyempre. Matutuwa kayo. Natural. Congressman pa nga lang siya, hindi niya kami pinabayaan. Hindi pa siya speaker. Lalo siguro kung Pangulo. Masulungin talaga so siya. bagay po siya maging presidente. Bagay. So ano pong masasabi niyo dun sa mga lugar na hindi naman siya kilala? Ano po yung pwede niyong maigarantor sa amin na eto si Speaker, bagay ito maging presidente, bakit? yan, sige po, pagalitan niyo yung mga nagpipake. Ako hindi ako nagagalit. Nagkukumbinsi ako. Oh, sige. Ganon. Anong gali ninyo? Pero pagalitan niyo na rin kasi fake news sila. Kapag yung mga taga-Tacloban, mga taga-Leyte, no? Parang feeling ko mga mahinahon kayo eh. Hindi. Ang mga Tacloban, palaban. Talaga? Ang kaso lang, mahaba ang pasensya. Pero oras na Parang si Speaker din. mapuno. So kailangan po natin punuin si Speaker para lumaban. Ganon nga naturan. Waray kayo, di ba? Yung tawag sa Waray, inyo, waray. Waray. Kasi pag na si Speaker ngayon, ako minsan may mga time na naaawang ako sa kanya eh. Ako minsan, gusto ko rin magsalita si Speaker. Sa Diba? totoo lang. Gusto ko rin Paging magsalita. Speaker, Martin Romualdez. Tipid kasi yun magsalita eh. Gusto ko rin. Ayaw pumatol. Ayaw. Pero, sa ginagawa niya, lalo akong humahanga. Totoo naman Sa din. totoo Totoo lang. naman. Lalo akong humahanga. So, ibig sabihin pala, kung tatakbo siyang presidente, Yes! All out kayo. proud ang mga
taga Tacloban. Tuwang-tuwa kayo. Natural! Question lang po ako kasi kanina pa po kami noon, mga na-interview namin, puro ang tawag sa kanya is FM. FM. Sa totoo lang, kayo lang po yung tumawag ng may sir. Na, Sir FM Sir sa inyo. FM. Kasi yung iba talaga po, si FM, kala ko na FM eh. Kasi para sa akin, no, yung salitang FM, Yung pangalan lang niya. Oo. Dapat mayroon naman akong respeto. Siyempre, Hindi. Actually, natuwa nga po ako na ang tawag nilang sa kanya is FM. Oo. Kasi para mabuo po yung ganung tawag, ibig sabihin, may relasyon. Oo. pero Intimacy, gusto ko pa rin, yung tawag. gusto ko pa rin igalang ang Ah, sige. kanyang May set pa rin po kayo. natural. Kailangan may separation Pero pa kasi, rin. kung tutuusin, di ba congressman siya? Oo, opo. Di ba usually, ganyan, di ba? Speaker, mga ganun. Pero bilib talaga ako kay FM. Napabilib niya ako ngayon dito sa punta namin ito kasi nga, okay lang na FM ang tawag sa kanya. Si BBM po, nung tumatakbo ng presidente, sabi BBM. Pero ngayon, pag may tumawag ng BBM, pinapagalitan ko eh. Wag ganyan, PBBM. Oo. Pag ginaganon ko, kasi parang gusto ko yung respect, ibigay natin sa kanila. Lalo't sa Marcos, no? Ang tagal na pinagkait ng respeto sa kanila. So, feeling ko, At least ako, hindi naman ako nadala. pero okay lang po, masaya ako na FM ang tawag ko sa kanya. Kasi ibig sabihin, kano siya kabuting tao. Na hindi sila mataas. Low profile. Low profile. Lalo na yung asawa niya. Ay, Sige, gusto si, ko yan. si yung ano, Yung asawa po niya, ang ganda, no? Ang ganda. At saka Ano po ano, pala, may question po ako tungkol dyan. Kasi may kumakalat din na chismis, no, sa Manila din na wala naman daw nagagawa yung tingog party list. Parang pang ano lang daw display, wala naman daw nagagawa. So ano po masasabi niyo tungkol doon? wala akong magagawa ang tingog party list sa mga mayayaman. Wala daw ginagawa. Kasi hindi naman nangangailangan ng tulong ang mga mayayaman. Pero kaming mga mahihirap na kapos sa buhay, kailangan namin ng tingog party list. Si Ma'am Yeda Romualdez kasi nandun na-extend niya ang kanyang mga tulong sa mga nangangailangan. Ibig sabihin, sa mga mahihirap. Yung pang-araw-araw na income, ngayong nagtrabaho ka, may income ka. Yung hindi yung mga, mga monthly income na baka sakaling hindi nila kailangan. Pero yung mga taxi driver, pedicab driver, Yung mga nasa laylayan. Ayoko nang maggamit ng laylayan. Ayoko ng lalayan eh. parang yung laylay kasi bakit pala yung laylay? Ano yung naalala mo? Alala mo sa laylay? Taga Bicol. yung hindi na kababayan ko yan. Yung laylay, lumaylay na nga yung dila nun. Hindi, pero pangit talaga yung tawag. Ako ngayon, dokha. Ayoko ng mga tawag. Laylay. Hindi maganda. Parang nasiset aside tayo na parang, oo, mababa masyado. Tama po yun. Kailangan kahit mahirap tayo, meron tayong dignidad. Diba? Tama Hindi po. naman Sabi yung mahirap, lumalaylay okay na yun. Huwag nang nasa laylayan. Bakit kayo nasa taas? Kami nasa laylayan? Andito sa Quilio. Oo. Ako nasa Tapos kayo ulam nyo, lechon manok, kami lugaw-lugaw lang. Nasa headline. Tapos yung lugaw, ang lugaw isang takal. Isang taka lang. Tama. Kailangan kahit may... Naalala mo ako kasi taga Bicol ako. Yes! Isang ulat nga, Sir Dante. Subscriber mo nga ako. Subscriber. Iba nga lang pangalan ko sa YouTube. Huwag na po i-booking. Okay na po yun. Anyway, subscriber. message ninyo po kay doon sa mga naninira, kay speaker, kay FM. Lalabas ang mga dila nyo sa kasalita pero puro yan walang katotohanan. Kung kayo ay taga-Tacloban, hindi nyo kayang magsalita ng ganyan. Nasa 1st District of Leyte, mga taga-Leyte kayo, hindi nyo kayang magsalita ng ganyan. Talaga. Kay ngayon, nasa hot seat. No? Nasa hot seat po siya. Kumbaga parang, ako feeling ko parang pinagtutulungan siya ng mga Pinagkakaisahan. kabilang no? Ano pong masasabi niyo kay speaker? Sana makayanan niya yung mga criticism na yan dahil
politika lang naman yan. Yung gawin pa rin niya ang ginagawa niya ngayon na hindi siya magbabago. Mas sigitan pa niya ang ginagawa niya ngayon. Actually, hindi lang po talaga criticism ang binabato sa kanya, kundi ginigiba talaga siya ngayon. Oh. Oo, ang pagkatao niya. Oo, alam ko, naririnig ko. Pero hindi siya magigiba. Hindi siya magigiba. Bakit po? Dahil matatag ang mga paa niya nakatindig. Tsaka feeling ko pag Romualdez matibay eh. Romualdez. Sample si First Lady Imelda. Romualdez. Parang mahirap magiba eh. Mm. No, giba na yung mga kalaban. Sila nakatayo pa din. Nakatayo kasi wala kang guilt feeling man. Correct. Kaya yun, At mabuting tao ka, Cobra Kai. yun ang ibig kong sabihin. Ayun. Marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat. Ayan. Idol pa yung nakita. Picture. Ayan po. Subscriber natin, taga Tacloban City. Ulit yung pangalan ninyo, ma'am. Josie Cacharo. Kayo yung treasurer dito sa barangay. 60. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Kiss. O yun! Butit hindi sumama si Mrs. dito. Nandun lang si Mrs. sa labas. Di ba? Tama na naiwan si Mrs. doon sa labas. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.